Here, take this. Inabot ni Magnus ang isang baso ng malamig na orange juice kay Lindy. Nasa terrace na sila ng villa, at nakatanaw sa beach. Tanging silang dalawa lamang ang bumalik sa villa, dahil nagpaiwan pa si Kirei doon. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Magnus. Huminga ng malalim si Lindy. Medyo okay na. Uminom siya mula sa baso. Sorry, dapat pala hindi kita iniwan doon. Okay lang. Mukha namang importante yung kausap mo. Tsaka hindi naman niya ako nasaktan. Medyo nakakatakot lang kasi, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. He did. Tumango si Lindy. Don't worry. I'll take care of him. Ano ka ba? Ayos na yun. Importante ay narito na tayo. Muling tumingin si Lindy sa karagatan. Sino ba kasi yung kausap mo kanina? Mukhang close kayo, niyakap ka pa niya. Nangunot ang noo ni Magnus. You saw it. Ngumiti siya. It's Adele. Naging business partners namin noon. It just happened na narito rin sila sa isla. Talaga, bakit may pagyakap pa? Tapos kiss sa pisngi. Doon ay natigilan si Magnus. Napatitig lamang siya sa dalaga, habang ito naman ay nakatanaw sa dagat. Ngumiti siya. Are you jealous? Mabilis na napatingin si Lindy kay Magnus. Ha? Jealous? Selos? Hindi Bakit naman ako magseselos? You look jealous. And you are blushing right now. Napasinghap si Lindy. Agad niyang ibinaba ang hawak na baso, at tinakpan ang mga pisngi. Hindi dahil lang to sa ininom kong alak kanina. Asa ka pa. Lalong napangiti si Magnus. You're really cute when you're shy. Ewan ko sa'yo. Tumayo na si Lindy. Oh, teka, where are you going? Matutulog na. Kaysa narito pa ako. Inaasar mo lang ako. Natawa si Magnus. Sorry. Okay, hindi na. Sit down. Lamabi si Lindy. Sinaman niya pa ng tingin si Magnus bago muling umupo. Marahan niyang hinaplos ang pisngi na ramdam niya pa rin ang pag-iinit. Ganito na lang. I will buy the drink you were drinking earlier. Ikaw ang bahala. Wait for me here. Tumayo na si Magnus at pumasok sa loob. Noong matano niyang naglalakad na si Magnus sa ibaba, nangalumbaba si Lindy. Oo, nagseselos ako, bulong ni Lindy. Ngunit ilang sandali pa ay napangiti siya. Hindi niya inakala na ipagtatanggol siya ni Magnus kanina. Aaminin niya na kinabahan siya sa lalaki kanina. Kung hindi ito dumating, ay hindi niya alam baka kung ano na ang ginawa nito sa kanya. Hindi rin nagtagal ay dumating na si Magnus. Ngunit hindi na ang kagaya ng kanyang iniinom, dahil hindi raw iyon pwedeng i-take out. Kaya bumili na lamang ito ng wine, para sa kanilang dalawa. Amoy ubas. It's a red wine. And yes, it is made of grapes. Mukhang magandang gawin ito sa hacienda. So, you're business-minded Marami namang pwedeng gawin sa hacienda. Nagtatanim kami ng mga prutas. May bigasan din at mga alagang hayop. Hindi ko lang alam kung bakit ayaw nila mama na paunlarin iyon. Palagi nilang kinokontra ang mga suhestyon ko, malungkot na sabi ni Lindy. Kaya ayon, kaysa walang makinabang sa mga lupain namin, ay pinataniman ko na lang muna sa mga tao ang mga iyon. Binabayaran nila kami buwan-buwan ng upa. Your dad, wala siyang ibang kagustuhan, kundi ang hindi mawala sa amin ang hacienda. Oh okay, tumango-tango si Magnus. But you have a lot of idea for it right? Oo naman, napakarami. Maybe I could help you with that. I'm a businessman, remember? Talaga, agad na napangiti si Lindy. Ngunit mabilis din itong nawala, noong maalala ang kanyang ina. Kaso hindi papayag sila mama roon, sigurado ako, you don't have to worry about that. Muling napangiti si Lindy, tuma-NGO siya kay Magnus, at uminom sa kanyang wine glass. Marami pa silang napagkwentuhan ni Magnus, hanggang sa pakiramdam ni Lindy ay unti-unti nang umiikot ang kanyang paningin. Grabe, hindi ko alam na masaya ka pala kausap ng ganito, tumatawang sabi ni Lindy. Well, not everything knows this kind of side of me. Wow, so, ang swerte ko pala, bahagyang pinalo ni Lindy ang braso ni Magnus, kumapit pa siya roon at sumandig, hindi naman tumanggi si Magnus, at hinayaan lang ang dalaga kahit nagulat siya. Thank you, for what? Kasi dinala mo ako rito, hindi pa ako nakakarating dito.
Really? Bakit naman? Buong buhay ko ay nasa hasyenda lang. Hindi rin naman ako sinasama nila mama sa mga bakasyon nila. At ayaw ko na ring mamilit. Why do I feel you have a sad life? Natawa si Lindy. Iningat niya ang kanyang ulo pero nakasandig pa rin ang baba sa braso ng binata. Grabe ka naman sa akin, masaya naman ako ah? Nagbaba ng tingin si Magnus. Bahagya pa siyang nagulat, dahil amoy na niya ang hininga ng dalaga, papikit-pikit na rin ito, at mas lalong namula ang mga pisngi. It's okay Lindy, I feel you. Bakit? Sad din ba ang buhay mo? Wala sa sarili nang umiti si Lindy, bahagya siyang lumayo kay Magnus, at inilagay ang mga daliri sa may labi ng binata, saka bahagya yung hinhila parang umiti ito. Hindi ka kasing umingiti, dapat palagi kang nakangiti, at hindi nakasimangot, lalo kang gumagwapo. Napangiti na rin si Magnus, really? Gwapo ako? Oo, binitawan ni Lindy ang binata, crush ka nga ni Kirei. Ikaw, hindi mo ba ako crush? Napahagikik si Lindy, marahan niyang hinampes ang braso ni Magnus, ikaw ha? I'm just asking, kung gwapo ako, ibig sabihin ay crush mo rin ako. Lalong tumawa si Lindy, bigla itong tumigil at sumandig ulit sa braso ni Magnus. Oo, noong una kasi akala ko masungit ka talaga, pero luto ko lang pala ang magpapabago sa'yo. Humadyak ulit ang dalaga, huwag kang mag-alala, paglulutuan kita palagi. Cute, ani Magnus sa kanyang isipan, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Lindy, upang makauna nito ng maayos sa kanya. You remind me of my mom, palagi niya rin akong pinaglulutuan noon. Mom, Ninang Barbara? No, she's not. My mom, she's my stepmom. Oh talaga, hindi ko alam na may naunang asawa si Ninong ah. Biglang naupo si Lindy ng maayos. Pero hindi pa rin inalis ni Magnus ang pagkakaakbay nito sa kanya. Naaalala ko na, 7 ata ako noon. Wala ka pang mga kapatid, pero hindi ko na matandaan ang mukha niya. Yeah, sobrang tagal na noong mawala siya sa akin. Anong nangyari sa kanya? Muling sumandig si Lindy kay Magnus. Bahagya na siyang nakakaramdam ng pagkahilo, she killed herself. Ano, bad yun, bumuntong hininga si Magnus, you're drunk already, hindi ka pa ba inaantok? Bamulong lang si Lindy bilang tugon, marahan niyang idinikit ang mukha sa may dibdib ni Magnus, at huminga ng malalim. Ang bango mo, bulong ni Lindy, ha? Biglang nag-angat ng ulo si Lindy, at sakto namang nakatungo si Magnus sa kanya. Sandaling natigilan ang dalaga bago ngumiti. Ang pogi mo lalo, thank you, and you look beautiful. Sinapo ni Lindy ang pisngi ni Magnus, napalunok pa ang binata. Dahil bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, alam niyang lasing na ito, kaya ayaw niyang patulan, ngunit dala na rin siguro ng alak na nainom niya, ay unti-unting nag-iinit ang kanyang pakiramdam, lalo na't sobra silang malapit sa isa't isa ni Lindy. Ang tanggos ng ilong mo, ang lambot ng labi, humadyak si Lindy. Ikaw ang first kiss ko, alam mo ba? I guess it, since you're NBSB. Siguro ang dami mo nang nahalikan, I don't kiss anyone that I don't like. Bakit mo ako kinis? Hindi mo naman ako gusto. Bahagyang natawa si Magnus, we need to do it, parte yun ng kasal natin. Ngumuso si Lindy, kahit na, tinabang ni Magnus ang iilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha ng dalaga. If I kiss you now, would it be okay to you? Ha? Naupo ng maayos si Lindy, at bahagyang lumayo kay Magnus, gusto mo akong IH kiss? Nagkibit ng balikat si Magnus, I won't force you. Tumingin si Lindy sa paligid nila, kahit na halos wala na siyang makita. Dahil nakapikit lang naman siya, okay, natigilan si Magnus, are you sure? Tuma-NGO si Lindy, oo, umiling si Magnus, matulog ka na, lasing ka na talaga, kung ano-ano na ang sinasabi mo. Tumayo na si Magnus at biglang binuhat si Lindy ng pangkasal. Bakit? Ayaw mo ba sa akin, kaya ayaw mo akong i-kiss? Lamabi siya. Ha? Hindi naman sa ganun, I like you, but you're just drunk. Dahan-daang ibinaba ni Magnus si Lindy sa higaan, ngunit hindi siya binitawan ng dalaga. Kaya napaupo siya sa gilid ng kama, at pinatong ang mga kamay sa may gilid nito. Lindy, kiss mo na ako, ngumiti si Lindy, nanulis pa ang nguso nito. Napapikit ng mariin si Magnus, you don't know what you're asking for Lindy, if I do start it, I don't know if I can still stop myself,
Ayaw kong samantalahin ang kalasinggan mo, bumuntong hininga siya, at isa pa, hindi ka ganitong babae, I respect you Lindy. Sumimangot si Lindy, agad niyang inalis ang mga kamay, at bahagyang tinulak ang binata, okay, masama ang loob na sabi niya. Lindy, alam ko naman na hindi mo ako gusto, kasal lang tayo dahil sa parents natin, naiintindihan ko. It's not like that, don't do this. Okay. Inabot ni Lindy ang kumot, at tinakip sa buong katawan. Sa kanyang isipan ay naghahalo ang pagkainis at sakit, dahil iniisip niyang hindi siya gusto ni Magnus. Dahil na rin sa presensya ng alak, kaya hindi na magawa pang mag-isip ng maayos ni Lindy. Ngunit nagulat siya, noong biglang may humila ng kumot niya, at bumungad si Magnus sa kanyang harapan. Seryoso ang mga tingin nito, na para bang nangungusap. Are you sure about this? Napatingin si Lindy sa labi ni Magnus, pagkatapos ay muli siyang tumingin sa mga mata ng binata, sabi ni Kirei ay asawa ko na siya, gusto ko na rin siya, kaya hindi naman siguro masama, di ba? Ani niya sa kanyang isipan, dahan-daang tuma-NGO si Lindy. Ilang sandali pa ay napasinghap na lamang siya, noong maramdamang nagdikit na ang kanilang mga labi. Napapikit si Lindy agad na nakaramdam ng kakaiba dahil doon, parang may kung anong kumiliti sa buong katawan niya. Iniangat niya ang kanyang mga kamay, at kumapit sa batok ng binata. Paggising ni Lindy ay masakit ang buong katawan niya, napapaungol pa siya, dahil para bang binibiyak ang kanyang ulo. Good morning sunshine, it's time to wake up, nangunot si Lindy ng noo. Maamoy niya ang aroma ng mainit na kape, iminulat niya ang kanyang mga mata, at doon nakita niya si Magnus na nakaupo sa gilid ng kama, sa tabi nito ay ang isang tray na may lamang pagkain. Piniritong itlog at bacon. May tinapay din at butter, at 2 tasa ng may init na kape, lalo siyang nagtaka noong makitang walang pang-itaas si Magnus. Napansin niya pang naka-boxer lang ito, ibang-iba rin ang aura nito ngayon, kaysa kahapon, malapad ang mga ngiti nito sa kanya, at maging ang mga mata ay para bang masayang masaya. Here's a medicine for your hangover, naupo si Lindy habang nakapikit pa ang mga mata, nakaramdam pa siya ng ginaw, dahil bumaba na ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Salamat, paus ang boses na sabi niya, inabot ni Lindy ang gamot at baso ng tubig kay Magnus. Nagluto ka? Tanong niya, natigilan pa siya noong makitang nakatitig lang sa kanya si Magnus sa dibdib niya, dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo sa kanyang katawan, at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya, noong makitang wala siyang pangitaas, naibuga niya ang iniinom na tubig, at agad na ibinaba ang basong hawak sa tray. Kamuntikan pa yung matapan, dahil sa pagmamadaling mabitawan, at matakpan ang katawan. Anong nangyari? Bakit wala akong damit? Napangiti si Magnus, hindi mo ba maalala? Natigilan si Lindy, ni-rape mo ako no? What? No, napabuga ng hangin si Magnus, sabi ko na nga ba mangyayari ta? Bulong niya sa sarili. Tumayo siya upang kuhaan ng damit si Lindy, relax, hindi kita ni-rape. Pero may nangyari sa atin kagabi? That yes. Biglang sumigaw ng malakas si Lindy, hindi na ako birhin. Natawa si Magnus, inabot na niya ang isang oversized t-shirt kay Lindy, I'll explain to you everything, but first, magdamit ka muna, doon na tayo sa terrace mag-almusal. Nag-aalangan man dahil sa pagkalito, ay kinuha ni Lindy ang damit mula kay Magnus, agad niya yung sinuot, napapikit pa siya ng mariin noong maramdamang may makirat sa kanyang ibaba, pababa na siya ng kama. Noong unti-unti niyang maalala ang mga nangyari kagabi, nasapo niya ang pisngi at impit na sumigaw. Ang baliw ko, are you okay? Nilingon ni Lindy si Magnus, nasa terrace na ito, at inaayos ang pagkain nila, tumayo si Lindy at nilapitan nito. Bakit hindi mo ako pinigilan? Alam mo namang lasing na ako eh. Pinalo niya ang braso nito, ouch, I know, and I want to say sorry to you. Tumigil si Lindy at sinama ng tingin si Magnus, ang sama mo, bakit tumatawa ka pa? Sorry, tinuro ni Magnus ang upuan, sit down, naupo naman si Lindy ngunit nasa dulo siya, naupo rin si Magnus sa upuan at saka tumikim. Okay, I'm sorry, I tried to stop myself last night, kaso nagtatampo ka pa sa akin, dahil hindi kita kines. Namilog ang mga mata ni Lindy, agad niyang tinakpan ang bibig ni Magnus, at tumingin sa paligid, ang lakas naman ng boses mo, nakakahiya. Lalong natawa si Magnus,
Hindi niya kasi maiwasang mamangha sa dalaga. Relax. Wala si Kirei. Hindi umuwi si Kirei. Nope. Naupo ng maayos si Lindy. Nasaan na kaya ang babaeng yun? Bumugas siya ng hangin. Sinapo niya ang ulo. Lindy, I know you are confused. But I want to say that I will take responsibility for you. Don't worry. Tumingin si Lindy sa binata. Magsasalita sana siya rito. Ngunit bumuntong hininga na lang siya. Okay lang. Naaalala ko naman ang mga nangyari. Nagulat lang ako. Hindi naman kasi ako ganito. I know, that's why I'll be responsible for what I did. Magnus, hindi mo na kailangang sabihin yan. Kasalanan ko rin. Kung hindi kita pinilit na IH keys ako. Heist. Hindi na talaga ako iinom ng alak. Napangiti si Magnus. Kinuha niya ang kamay ni Lindy at hinawakan yun. Ramdam niya ang pagkailang ng dalaga. Kaya marahan niya iyong pinisil. I'm serious, alam ko na hindi naman tayo kagaya sa ibang relasyon, but I like you, your personality, you are kind and wise, I want the USS to be serious. Nangunot ang noo ni Lindy, ano ang ibig mong sabihin? Well, kasal na tayong dalawa, let's make our relationship a real one, at least give it a try. Ha? Agad na binawi ni Lindy ang kanyang kamay. Magnus, hindi mo kailangang atali pa sa akin ang sarili mo. Hindi dahil sa may nangyari sa atin, ay pipilitin na kita sa ayaw mo. Parehas tayong napilit sa relasyong ito. Ayaw kong pati ang mga damdamin natin, ay mapilit din sa isa't isa. Lindy, it's okay, I already decided it last night. At isa pa, espesyal kang babae Lindy, hindi ko magagawang hayaan ka lang. Pero Magnus, it's okay Lindy, hinalikan ni Magnus ang noo ng dalaga. I understand where you're coming from, but I am serious to you. I will commit myself to be your loyal husband, not because we are married, but because I want to give you a try. I want USS to work out. Hindi alam ni Lindy kung ano ang kanyang mararamdaman. Ikinasal lang siya sa binata, dahil sa kagustuhan ng kanilang pamilya, dahil sa kinailangan ng tulong ng kanyang pamilya, pero hindi ibig sabihin noon, ay gusto nila ang isa't isa. Alam niya na may ibang gusto ang binata, ngunit sa mga binitawan na salita nito, ay unti-unting lumalambot ang kanyang puso. Naisip niya na bakit nga ba hindi nila subukan, total ay narito na sila sa ganitong sitwasyon, kaya pumayag na lamang siya sa gusto ng binata. Naging totoo ang kanilang relasyon. Napansin pa iyon ni Kirei, dahil labis na naging maalaga sa kanya si Magnus. Doon ay inamin ni Lindy sa kaibigan ang totoo, na ikinatuwa naman nito. Habang si Kirei naman ay may nakilala rin palang lalaki noong gabing hindi ito bumalik sa kanilang villa. Labis na naging masaya ang natirang 2 araw nila sa resort, mas nakilala pa ni Lindy si Magnus. Nakita niya kung gaano kalayo ng ugali nito sa ipinapakita nito sa ibang tao. Hindi pala siya masungit at seryosong tao, kulang na nga lang ay iisipin na talaga ni Lindy, na gusto na rin siya ng binata. Kahit noong makabalik na sila sa Manila, ay hindi nagbago ang pakikitungo ng binata. Mas naging gentle at maalaga pa ito. Maaga itong nauwi para masabayan siyang kumain sa hapunan, madalas din siyang isama ng binata sa mga meetings nito at ilang party, at pinapakilala pa siya bilang asawa nito. Habang tumatagal tuloy, ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Lindy sa binata. Ngunit sabi nga ay may hangganan ang lahat. Isang hapon, nagmamadali si Lindy na pumunta sa kumpanya ni Magnus. Pero bago pa man siya makapasok sa loob ng kumpanya, biglang may hamarang sa kanyang babae. Muntik pa itong mabunggo ni Lindy, dahil nagmamadali nga siya maglakad. Excuse me, mahinang tanong niya, napatitig siya sa dalaga. Matangkad ito at nakasuot ng bestidang hapit na hapit sa katawan. Mas lalo pa itong tumangkad, dahil sa suot nitong stiletto, na sa tingin ni Lindy ay 5 pulgada ang taas, arco ang kilay nito, at kahit na nakasuot ito ng sunglasses, alam ni Lindy na tinitingnan siya nito mula ulo hanggang paa. Kilala ba kita? Tanong ulit ni Lindy. So, it's true, Magnus is married and you are the wife, right? Nangunot ang noo ni Lindy. Sino ka? Kakilala ka ba ng asawa ko? Marahang natawa ang babae. Of course, kilalang kilala, to the extent that we shared one bed for 4 years. Nagulat si Lindy sa sinabi nito. Ano? I'm Jenny, Magnus' true girlfriend.